Pinaimbestigahan ni Senator Amy Marcos ang pahayag ng mga nagpakilalang dating sundalo na naghatid umano ng male-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga aligasyon tinawag ng palasyo na lousy script. May report si Oscar Oida. Iniharap sa media ni Attorney Levito Baligod ang 18 nagpakilalang dating military personnel. Karamihan sa kanila, dati umanong miyembro ng Philippine Marines. Dati rin daw silang tauhan ni dating Congressman Zaldico at kasamahan ng dati ring Marine at security detail umano ni Ko na si Orly Guteza. Anila, naghatid sila ng basura. Ang tawag nila sa mali-maletang pera na kickback mula sa flood control projects. Mula raw noong September 2022 hanggang unang bahagi ng 2025. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto. Hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Zaldico doon sa kanyang bahay sa Pasig City. Yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi yan ma'am is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Kaya nung lumabas po yung issue na flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-malitang pera na yan naming dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa nakaw. Ang pera, dinala raw nila sa bahay o tanggapan ng ilang congressman, kabilang si Noy House Speaker Martin Romualdez. Yung mga maiingay sa Kongreso ay sila palang matitinding tumanggap ng mali-maletang pera. At kabilang daw sa hinahatiran ng pera, si Pangulong Bongbong Marcos. Akusasyon ni Baligod, ang Pangulo raw ang mastermind ng lahat ng ito. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Bagay na pinalagan ng palasyo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. Kumikilos na raw ang ilang ahensya para panagutin ang nagpapakalat ng anilay fake news. Ayon naman kay Baligod, balak nilang ihain sa Office of the Ombudsman ang affidavit at ang mga larawan ng daan-daang maleta ng pera na dumarating umano sa bahay ni Ko. Kasunod na mga paratang, naghain si Senadora Amy Marcos ng resolusyon sa Senado para manawagan ng investigasyon. Nabanggit sa resolusyon ang ilang bahagi ng affidavit na hindi na ibinahagi ni Baligod sa press conference. Kabilang ang paghahatid daw ng mga ex-marines ng pera maging sa ilang miyembro ng House of Representatives tuwing may Quadcom hearings at ilang miyembro ng Senado. Pero hindi na binanggit sa resolusyon kung sino-sino ang mga ito. Tinukoy din dito si Congressman Edwin Guardiola na isa raw sa mga naghahatid ng pera sa bahay ni Ko sa Pasig. Binanggit din ang aligasyon ng isa sa mga ex-military personnel na isinama siya ni Ko sa paghahatid ng pera sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos sa Ilocos Norte. Tinanggap umano ni Presidential Son at Congressman Sandro Marcos ang pera at matapos daw ang ilang oras ay dumating din ang Pangulo at First Lady. Dawit din si dating Budget Secretary Amena Pangandaman na hinatiran daw ng 2 maleta sa kondo ni Ko. Pati na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na hinatiran daw nila ng 8 maleta sa bahay nito sa Quezon City. Nakita rin daw nila ng abutan umano ng paper bag si National Security Advisor Eduardo Año matapos ang isang pulong kasama sina Ko, Romualdez at Congresswoman Laila de Lima.
Sinabi rin sa resolusyon ang lingguhan daw na pagkuha ng pera mula sa bahay umano ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Ganon din sa Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang na umano'y naghatid ng pera sa basement ng isang hotel sa BGC. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sinabing dapat suriin muna ang kredibilidad ng source. Number one, ang sinabi lang 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So puro ghost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? So, sobrang computation. Sobra computation. Kailangan din daw alamin ang pagkakakilanlan ng mga nagpakilalang dating military personnel. Sabi ng Philippine Navy, hindi kailanman naging miyembro ng Philippine Marines o Navy ang 4 sa mga lumutang. Dishonorably discharged daw mula sa serbisyo ang karamihan sa kanila, habang ang ilan nakapagretiro ng maayos. Ayon kay Baligod, bukod sa Office of the Ombudsman, isusumiti rin nila ang affidavit ng mga dating sundalo sa ICC. Nabanggit sa presscon na inutusan ni Ko ang ilan sa mga dating sundalo na maging driver ng ilang ICC investigators sa bansa. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December of 2023. At bago mag-December 2023, ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. 4 na beses din daw silang nagatid ng pera kay dating Senador Antonio Trillanes para sa gastusin ng mga taga-ICC. Sagot din daw ni Ko at Trillanes ang lahat ng pangangailangan ng mga investigators tulad ng hotel at sasakyan. Nag-ikot daw sa iba-ibang lugar ang mga taga-ICC para kausapin ang mga umano'y biktima ng extrajudicial killings ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang mga ni-interview lang daw nila, puro witnesses na inirefer umano ni Trillanes. The ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. Nagkaroon pa raw ng pagpupulong ang mga ICC investigator sa bahay umano ni dating Justice Secretary Boying Remulla kasama si Trillanes at dating PNP Chief Nicolas Torre. Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan eh. Si Trillanes naman, pinabulaanan na tumanggap siya ng pera para sa imbestigasyon ng ICC o anumang dahilan. Ang mga akusasyon daw ay para i-discredit ang ICC proceedings laban kay dating Pangulong Duterte. Magsasampa raw siya ng cyber libel laban sa lahat ng anyay nagpapakalat ng kasinungalingan. Kaugnay naman sa kung may inutusan daw siya para kontakin ang mga police official at politiko para ma-interview ng ICC. Sabi niya, ano naman ang mali doon? Sumagot din ang ilang mambabatas na nabanggit sa akusasyon ng mga dating sundalo. I will not dignify a tall story allegation. Ang nakakatawa ron, baka hanapin sa akin ng kasama ko yung tipong maleta. It's all BS. Unassigned nga eh. Present themselves as National Marites Council. Nilulutawag sa mga ganyan. Kinwestiyon naman ni na Representative Laila De Lima at Representative Joel Chua ang timing ng affidavit. Tila itinaon daw ang paglutang ng mga akusasyon sa confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte.
at sa pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.